Okay, so ito ilalabas ko na po yung diagram, no? So nakikita nyo, medyo magulo, no? Kasi hindi po biro mag-power appliance. At pasensya na kayo sa diagram ko, medyo magulo. So simulan na natin. So, una sa lahat, kailangan natin ng Bosch Relay original na relay. Yung Bosch original po ha. Then, 5-pin socket na original. Pangalawa, fuse holder na original circuit brand. Pangatlo, wire. 16 and 18 wire na original automotive. Hindi po yung local o yung mga nag-uumido, nagpupulbos. Hindi po pwede yun. Kailangan po original. So, choice nyo na po yan. Maghanap kayo ng magandang klase. Kung anong wire yung maganda na pang automotive, no? Huwag po titipirin. Unang-unang lahat, sa lahat ng nagpa-power appliance dito sa kasi ipapakita ko kung gusto niyo i-try ito, hindi po ito basic wiring para sa akin, no? Advanced nga po ito kung tawagin ni Becky Works. Advanced wiring diagram o wiring system. Hindi po ito ordinary wiring system na yung basta kabit ka lang, ganito, ganyan. So, sa advanced na to, sa ginagawa niyang method na ito, ituturo ko about sa Rider JFI, Shooter, and Crossover by JGA Humble Works po, no? Team Becky Works. Ayan. So, Team Becky Works po tayo. Ayan. Ngayon, magsisimula na tayo. Nasabi ko na yung mga item na kailangan, no? Yung mga basic requirements. Plus, terminal pin. Importante yan. Magandang brand. Yung 3-way switch, dapat magandang brand. Yung voltmeter, ganun din. Kahit yung tigwa 150, 100, okay lang. Walang problema. Then, bago nyo gawin to, make sure i-stack nyo ulit yung harness. Ibabalik nyo lahat sa stock harness. Hindi nyo ho po pwedeng i-apply to ng itatap. So, sinabi na po ni Becky Works siya. Walang shortcut method dito, no? Sa power appliance, hindi po pwede ang peke. Kung ayaw nyong magka-problema yung power appliance method. Kasi hindi namin tatawagin power appliance method yan kung tinitipid nyo yung pagbigay ng quality sa item. So, kailangan item, accessory, materials, kailangan lahat quality. Electrical tape, flexible tube, terminal pin, female terminal, o kung ano man yung gagamitin yung 2-way socket, 3-way socket, diodes, importante rin yan. So, importante rin yung soldering, kailangan branded din. Rubicon mostly gamit ko, saka Ichiban. Then, yung soldering nyo, 40 watts to 60 watts ang ginagamit ko mostly. Yan, 60 watts, 40 watts to 60 watts. So, wag niyo pong mamadaliin tong method na to, parang awa nyo na. Hinang po ang kailangan dito, soldering. So, hindi rin pwedeng duktong kamay, no? Para sa akin, hindi ako ang motor ay nagba-vibrate, nalulubak. So, ma-vibrate yan. Hindi po pwedeng aalog-alog yung wire. Hindi rin pwedeng umaalog-alog yung relay. Meron na akong mga nakita. Dumating dito, akala ko power appliance yung ginawa. Yung pala, power fake. No? Iwasan natin yung peke. Iwasan po gumamit ng peke, no? Fake relay, fake socket, bawal yan. Kailangan original, branded, sure na quality para maganda yung resulta. Okay? So, simulan natin dito. Huwag nyo muna papansinin yung wiring ko dito, ha? Saka yung wiring ko dito, huwag nyo muna papansinin yan. Pang-carb kasi yan. Then, yung dito, medyo magulo kasi yan, eh. Yan, medyo magulo. Huwag nyo muna, i-explain ko na lang kung bakit. Okay, simulan natin dito. Sa terminal ng positive and negative ng battery, maglalagay kayo ng eyelet terminal. Isa lang po, ha? Isa. Then, going to fuse. Yung fuse na yon kasi, makapal po yung wire niya pag original, number 14. Ngayon, 15 amps. O, yan, nakalagay, 15 amps. Pagdating dito, from 14, ihinang mo yung main harness na pula. Ngayon, sa Suzuki po kasi, pag Suzuki, Rider JFI, Shooter, o kung carb man yan, anong brand ng Suzuki? Lahat ng Suzuki na carb type FI na lumabas nung 2022 pababa, mga mahihina po talaga yung harness niyan. So, bakit ko nasabing mahina yung harness? Pang-stock nga eh. Hindi na siya pwede pang conversion ng mga LED. Kasi, mas malakas na po yung i-consume niya versus dun sa stock. 'Di ba?
hindi na stock, hindi na stock proseso yung gagawin natin dito. Advanced na nga to. So, kailangan nyo magpalit dito sa main harness. Yan. Yung red wire, papalitan natin ng 16. Okay? Nakikita nyo? Nagpalit po ako 16. Dinuktong ko rin sa fuse na 15 amps. O, pagkaduktong ko, nakahinang. Saan pumunta? 30. Ayun. Sa 30. Diba? Sa common. Common o 30. Yan. Common. 30. C. Yan. Common. So, yan. Medyo nagalaw. Okay. 30. Nakuha mo na ngayon yung isang supply mo, yung common. Naglagay ka ng 15 amps, terminal. Yung terminal eyelet po ha, yung ganito ang itsura. Yan. Na may clip. Okay? Yan. May clip. Okay? Original din po gagamitin nyo. Kung gagamit kayo ng terminal clip, make sure lang po original ha. Maruzen, Circuit brand, or IKI. Parang ganon. So, medyo may kamahalan din yan. Per piraso kasi yan. So, yan. Namumuhunan talaga kami yan pagka gumagawa kami ng power appliance. So, huwag yung titipirin, no? So, okay na tayo rito sa 30. Nakuha natin 30. Sunod, yung 85 saka 86. Maalin dyan, baliktaran. Wala namang problema. Pero para sa akin po kasi, sanay na ako dun sa kulay nung socket na ginagamit ko. Yung yellow na yon, nakita nyo sa vlog ko last time, yung 85, nakakonect sa orange. Ngayon yung orange na yun, di ba pinalitan ko? Ginawa ko rin 16. Oh, tinap ko yun doon para magiging trigger. Ayan. Naka 16, no? Kita nyo naman. Oh, next. Dito, from body ground, negative. Lagay kayo, terminal pin ulit. Ha, huwag kakalimutan. Itatap nyo sa body ground, terminal pin ulit. Then, another wire. Tap nyo ulit dito. Pinalakas ko lang po yung negative ng power relay. O yung Bosch original, pinalakas ko yung negative. Pumunta ngayon sa 86. Okay, so buo na siya. Buo na ngayon yung supply ng relay mo. Make sure lang po ha, huwag nyo kakalimutan, i-disable po muna yung battery. At kalasin yung buong bearings. Mas maganda po, binubuksan yung harness para sa akin. Okay? Kasi makikita nyo, mato-troubleshoot nyo kung may problema ba yung harness o wala. So, tinuro ko naman na yan, paano mag-resistance check, di ba? Paano mag-continuity check. O, balikan nyo na lang dun sa video, di ba? Gagawin nyo na lang to. Ngayon, okay na tayo. Nabuo mo na yung negative. Diba? Nabuo mo na yung positive. Pati yung ICC. Yung trigger. Next. Saan pupunta yung isang 87? So, yung isang 87, yung nasa gitna ha. Pagkakaalam ko, kulay blue yan eh. Blue. Kulay blue yung wire niya sa 5-pin relay. O sa 5-pin socket niya. Ngayon, bago tayo pumunta sa 87, dito muna tayo sa left handle switch. Ayan. Yung left handle switch, di ba dati, mag-on lang yung dashboard mo, saka yung headlight mo, once na, kung stuck pa po once na umandar na yung makina, ibig sabihin nun, acquired current, or yung AC drive, AC driven, di ba? Ayan, AC driven po yung power supply nung headlight, at saka ng dashboard, o nung dashboard or panel. Okay? Yan. Okay. So, nakuha ba? Yan. Ngayon, yung meron diyang wire na makapal doon sa socket. Karaniwan kasi ginagawa nyo ganito eh. Binubuksan nyo to, pinuputol nyo, di ba? Minsan ganyan, inaalis nyo sa terminal, idudukto nyo sa orange. Di ba? Papasok nyo sa orange. Battery drive na. Which is wrong. Kasi tinap nyo lang naman eh. So, ano mangyari? Mabubugbog yung orange. Di ba? Hindi niya kakayanin yun. Stuck nga siya eh. Kaya nga dito, nagpapalit tayo ng wire kasi hindi niya nga kaya eh. Mas malakas yung tinatawag nating current. Mas mabilis at mas malaki yung kailangan niyang supply. Kailangan maganda dadaanan yan. Okay? Paluluwagin mo yung daloy ng kuryente. Magandang distribution. Ngayon, wala nang problema kung pipilitin mo sa iyo. Wala na akong pake dun. So, sa akin lang dito, binibigyan kita ng mas magandang idea. Ito. So, number 16 ha. Then, ito na. Left handle switch. Yan. May yellow with white. Nakaduktong dun sa socket. Papuntang harness yun. Ito yun. Ito na siya ha. Tinanggal ko for example. Ayan.
Imaginary nyo muna. O, automotive wire na 18. O, yung stock niya. Saan ko itatap? Doon sa 87. Ayan o, nag-wire ako. Going to 87. Okay, may nakalimutan tayo. Yung regulator. Yung yellow with white, putulin mo. Ayan, putol, cut. 'Di ba? O, usod natin yan. O, pagka-cut, nakat mo na siya. Yung yellow with white, kinat mo from regulator. Stock regulator po usapan ha. Stock regulator lang muna. Ng Rider GFI shooter saka crossover. Okay? Pagka-cut mo dito, pinutol mo yan. Hindi naman nakakonect niya kay stator eh. Kaya nga wag niyong papansinin to ha. Wag niyong, malilito kayo pag minano nyo to. Wag niyong papansinin itong ginawa ko rito. Pang-carb to. Ito rin pang-carb. Okay? Ngayon, ito na siya. Ayan. Diba? Yung yellow with white, yan, pumunta ng 87. Okay na, buo na yung 87 mo. One move, battery drive ka na. At the same time, power appliance ka pa. Diba? Hindi ka na nahirapan. Bakit? Hindi ka na nagtap-tap kung saan-saan. At maganda ron, malinis tignan yung harness mo. Hindi balugbag na ginagawa ng iba, power appliance daw. Sorry ah. So, hindi ako against sa inyo, pero wag niyo shortcutin. Kung talagang power appliance kayo, pakita niyo maayos kayong gumawa ng harness, no? Dito hindi po pwedeng shortcut, hindi rin po pwedeng pipitsugin yung pagkakagawa niyo ng power appliance. Hindi ako sa inyo, pero ayusin niyo yung pagpa-power appliance kasi si Becky Works, si Sir Edel Llamas, tinuro yan ng maayos, tapos bababuyin niyo. Hindi power appliance yun. Huwag niyo babuyin. Ang sagwa niyo mag-power appliance, pag nakikita ko power appliance niyo, sorry ha, wag lang wag niyo sa akin papakita yung pangit na wirings kasi against ako pag pangit yung wirings mo, pag malayo yung mo, pag pangit yung pagkakabahig mo, power appliance ka, dapat malinis ka mag-wirings, no? Bigyan niyo mo ng kalidad. Kung talagang power appliance kayo, pakita niyo sa akin marunong kayong mag-wiring ng maayos, malinis. Okay? Hindi ako against sa inyo. Sa akin lang, ayusin niyo yung harness niyo. Ayusin niyo yung pagkakabahig niyo. Nagkakatalo tayo rito kung paano tayo dumidiskarte ng pagkalinis ng wirings. Kung power appliance ka, dapat alam mo kung paano linis niyan. Hindi ko na kailangan sabihin pa kung ano yan, kung paano. Nakikita nyo naman yan sa gawa ko. Okay? Next. Nagawa mo na tong left handle. Okay na tayo sa regulator, di ba? Nakat na natin. Ngayon, yung isang 87, saan pupunta? Ayun, additional. Meron ka pang isa. Nagkaroon ka pa ngayon ng additional supply. Dati, main harness lang. Di ba? Ngayon, dalawa na. May isang 87 ka na. Pumunta ron sa left handle switch. Tangay na yung headlight, pati yung panel board o yung dashboard mo. Ngayon, ito na. Yung additional mo. Ano yung dinagdag mo? Underlight. Diba? Voltmeter. MDL. Ito na yun, no? Number 18. Maglagay ka. Ayun. Saan sa pupunta? O, 3-way switch. Voltmeter. Diretso. Switch ng underlight. Okay? So, minsan naglalagay ako ng diode dyan. Mostly, naglalagay talaga ako ng diode. 1 amp, 2 amps. So, saka ako napapaliwanag yan. Importante, alam nyo na yung paglagay ng kusan para sa yung 87 na isa. So, yun. Voltmeter, MDL, ayan. So, Lumina Pro ang sinasuggest ko. 3-way switch, no? Kung wala, domino. Pero medyo, kay domino. Medyo nagkakaproblema ako lagi dyan sa domino. Madalas, akala ko nagkukurap yung pala. Yung domino switch may problema mismo sa loob. So, Lumina Pro yung pinaka sa akin suggested ko, no? Lumina Pro, 3-way switch yan. Magandang klase. Pricey, pero para sa akin, quality kasi ang natin, ang punto natin dito sa power appliance eh. So, ito 87. Ayun na. Tinangay na. Then, low, high. Alam nyo na yan, di ba? Yellow, white, or yellow, red. Maalin doon. Then, black, negative. From ballast, no? Wala pong relay. Hindi tayo maglalagay ng dalawang relay. Ito lang ang relay mo eh. Diba? 360 watts capacity. Maximum. 30 amps is to 360 watts. Okay? So, ang dami nun. Hindi mo kayang ubusin yun. Panigurado. Kahit mag 80 watts, 80 watts ka pa rito. Yung 80 watts na MDL, kakayanin yan. Okay? Not unless yung mga multifunction, yun. Kailangan nyo na ng relay doon. For example, Night Ranger o yung mga 7 types na 7 type na So, saka na yon. Dito muna tayo sa basic. Sa 20 amps lang tayo. 20 amps na 20 watts na
mini driving light. So ito, low, high, kung ano man yung kulay niyan, red, yellow, or white, 3-way wire o 4-way wire. Iba yon, iba pag 4-way. Pag 4-way wire, meron siyang additional para sa passing. Sa 3-way wire, ganito lang siya. High, low, then negative. Okay, yung negative, body ground. Okay, negative body ground. Nagets nyo ba? Negative body ground. Ganon din sa voltmeter, oh, body ground. Tapos, underlight, ganon din, body ground. So, ayan, napaliwanag ko na, no? Kung ano yung power up lines. Ngayon, paano pag full wave? Oh, full wave. Full wave. For example, full wave regulator, lihuwa. Kasi may nagtatanong paano daw kung pagka full wave nga naman yung motor? Kasi nakita nila naka full wave na yung ginawa ko. So, ganito yun. Meron yan liwang wire. So, hindi ko naiyaano rito, intindihin nyo na lang. So, una, meron dyan, red. Diba? May red wire. Yung red wire, automatic, positive. Itap mo rin sa main ng harness. Diba? Dun sa ginawa mo rito. Itap mo rin sa red. Hinangin mo. Sunod. Anong lalabas na wire? Yung green. Green. Oh. Saan lalabas yung green? Negative. Huwag sa body ground, ha? Dun ka sa negative ng harness dito. Gawa ka ng wire. Punta mo dito. Pasok mo rin sa negative ng harness. Kung saan yung dati nakakabit yung socket nung regulator mo na stock. Okay? So, syempre, hindi mo na gagamitin yun. Para sa akin, pinuputol ko na po yan. Pinuputol ko na po yung terminal niyan. Minsan, tinatabi ko. Depende na lang po sa customer. Pag gusto niya nakaiwan lang doon. So, binibigyan ko siya ng advices. Okay? So, nakuha mo na yung negative. Nakuha mo na yung negative ng stock regulator, nung full wave regulator. Next, ano yung natitira? Sa lihuwa, alam ko, white, yellow White, saka yellow wire. So, sa white and yellow wire, maalin doon, baliktaran, idiretso nyo lang po sa wire ng stator. Dalawang wire lang naman yun yellow and white. Diba? Itatap nyo na lang po yung yellow and white din ng lihuwa. Okay? Sa TTGR naman, alam ko, pink saka yellow. Parang ganon. Pink saka yellow. Ngayon, merong isang black wire doon, nag-iisa. Panglimang wire. Ano yung panglimang wire? Idiretso mo rito sa orange wire sa trigger. Diba? Yan. Idiretso mo ron sa orange wire. Ano mangyari? Mas i-regulate niya yung mga dati nakakonect dito. Ano ba yung nakakonect dito? ECU, brake light, stock horn, stock horn, saka yung kung ano man yung nakakabit doon, ECU, TPS, sensor, yan, mga nakakabit dito sa main harness, diyan sa main harness siya sa orange. Yun yung may iwan na lang doon kasi nga, sineparate mo na siya dito So, doon sa full wave regulator, doon mo rin itatap sa orange. Yan, gets na, no? So, nagawa mo ng full wave regulator, lihuwa, at the same time, nagawa mo pa yung power up lines. Nag-combine pa, no? Power up lines ka na, full wave ka pa. Pero, wag nyo pong sasabihin sa akin, o sasabihin sa aming mga nagpa-power up lines, na yung full wave is nakakawala ng kurap. Kalokohan yan. Ilang beses ko na sinubukan yan, nag-full wave ako. Pag pinagsabay ko lahat ng ilaw, kurap. Okay, naka-full wave yung motor ko dati. Okay, pinull wave ko mismo, wala. Anong nangyari? Kurap. Ang nakapagpawala ng kurap is pagbabalanse ng wiring procedure. Ito yung pinaka-the best na ginagawa namin. As power up liners, as team power up liners, ito yun. Yung one relay setup, sure ball ako dyan. Walang kurap yan. Maniwala kasi hindi. Ngayon, pa nag-kurap, may problema kayo. Hindi nyo nasunod yung proseso. So, yan. Pwede nyo picturean. So, take note huwag nyo kukunin to. Saka to. Iba yan. Okay? Saka ako na ipapaliwanag yan. Para sa carb type yan. Ang pinapaliwanag ko ngayon is for Rider JFI. So, pinapakita ko naman sa inyo sa video, di ba? Kung ano yung mga wire na dapat palitan. Bakit ko siya pinapalitan? Di ba? In-explain ko na po yan ilang beses na. Pinakita ko na nga sa inyo kung bakit. Di ba? Nasusunog nga kasi kakatap nyo ng kakatap tapos tinatantad nyo na sandamukal na relay. Di ba? So, yun may balas yung may balas yung MDL, hindi na kailangan ng relay niyan. May balas yan. Voltage regulator na po yan. Okay?
Then, dito, yung pagba-battery drive, ayusin nyo, no? Dito tayo maglagay. Sa harness. Hindi doon, yung itinatap-tap, kalokohan yan. Malulubat kayo dyan, masisira pa harness nyo. Dito nyo ilagay, sureball ako, sa 87 nung relay. Pasok yan. O, nag-guess nyo na yung full wave, ha? Yan, sana doon sa nagre-request nito, shoutout sa'yo, hindi ko na ma-mention yung pangalan mo. Nakalimutan ko na sa tagal ng ano. Pero, ayan, sana sir, makatulong sa inyo to, yung pagpo-full wave. Lalo na sa mga malalayo, sa hindi pa nag-gets kung ano yung power up lines ng Rider JFI, eto na po, sundan nyo na lang po. Then, kung may katanungan, libreng-libre po kayo magtanong sa akin, PM nyo lang ako. Ngayon, kung hindi nyo kaya, paggawa nyo na lang po. Ha? Huwag nyo na ipilit kung hindi nyo kaya kasi masakit talaga yung budget dito. Hindi po biro yung budget ng pagpa-power up lines, no? Siguro kung sa tools pa lang, haabot ka na ng mga, para sa akin, no, kasi branded yung binibili ko, mga 1,000 plus. Then, kung DIYers ka lang, medyo mapapagastos ka. Pwede ka manghiram ng soldering, nga lang, mahirap yung ma-provide yung quality kung low quality yung bibili nyo. Hindi power up lines yung ginawa nyo ron. So, suggest ko, no, sa power up lines is, tatandaan nyo, original lahat ng ginagamit. Wire, terminal pin, socket, original Bosch relay. Hindi porket sinabing automotive yan, maniniwala na kayo. Tignan nyo yung quality. Binigay ko na yung brand, Maruzen, Circuit, then original Japan. Mahal po talaga yan. No? Walang tipid version dyan. Okay? So, ito po ulit, si JGA Humble Works. Sana nag-gets nyo na itong power up lines ng Rider JFI. Pinakita ko na rin po yung actual video niyan. Baka naman. Okay? So, ito na yung diagram, no? Yung nire-request nyo. Ayan na po. Pag hindi nyo pa rin na-gets, matindi. So, hindi na ano yan, ha? Wala pong daya dyan sa power up lines. Ito na po yung diagram. Sundan nyo na lang. Maraming salamat po. Muli, ito yung si JGA Humble Works. Jesum Sevilla. Nais kong matuto kayo. So, sana nakakuha kayo ng tip. Subscribe naman po kayo, no? Follow nyo ako sa aking FB page, like nyo. Then, hit nyo yung notification bell sa aking YouTube, no? Okay po. Maraming salamat and have a good day. God bless.